we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalavieres. Pag-abot ni dating Senador Laila de Lima sa saindang residensya sa Iriga City, piga-antisiparan na anuman na oras ngunyan. Alagad seguridad kan dating senador, ngunyan na para mientras na siyang nakalaya, pigahandalan kan sa iyang pamilya. Ang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Jessica Calinog. Jessica? Kate, kung sa tuyang marurumduman taong 2022 kan magin hostage si former Senator Laila de Lima kan sarong preso na nagpurbar na magluwas o magdulag sa indang duman sa PNP Custodial Facility. Sigon sa pamilya kan dating senador, kunin nga ni nangyari sa laog mismo kan pasilidad na may mahigot na security, paano pa ang seguridad o sa iyang seguridad ngunya na para mientras na siyang nakaluwas. Amay pa sa nakasubagong aga, si ributnaan pamilya de Lima sa preparasyon para sa piga-antisiparang pag-abot ni former Senator Laila de Lima sa ancestral house nindang ini sa San Agustin, Iriga City. Pasaro-saro man na nag-abot nin amay ang mga kaparyente, amigo asin amiga na excited na magsabat sa iya. Lalo na makikita si mami niya. She's been expecting her for a long time. Palagi nagtatanong yan, si Laila, hindi pumupunta dito. But she does not understand the situation. Kasi hindi namin explain sa kanya. Tinaranggal na kan pamilya ang Free Laila Now tarpaulins na nakakabit sa palibot kan harong. Sa ibong kaini, di man subuot maibitaran kan pamilya de Lima na mahandal para sa seguridad kan dating senadora. Ngunya na nasa luwas na siya. Before I was praying for her release. Now I am praying for her safety. Yun ang inaano namin, the whole family. I will have to continue praying for the safety. May threat po ba, ma'am? So far wala naman, pero hindi tayo makakasiguro. Kasi ang kaso niya hindi basta-basta eh. Oo. Saka buhay pa eh. Buhay pa. Buhay pa si ano. Buhay pa si mga buhay pa. Dayman nagpreparar pa ang pamilya nin engrandeng handa o pagsabat digdi. Para sa pamilya de Lima, more than enough na makaibanan nin daliwat nin malaya an sa indang very own Senator Laila. Sa huring impormasyon na sa tuyang naresibi Kate, pasado alas 4:30 kasubago kan maglapag o mag-abot sa Bicol International Airport ang piglulunadan kay ining eroplano. Sa ngunyan, nakaantabay pa ang pamilya, mga bisita, pati na ang pirang mga kaibanan ta sa media sa pag-abot ni former Senator Laila de Lima digdi sa indang residensya. Igwamanin mga estudyante digdi Kate kan Seferino Arroyo High School na masirbing honor guards, drum and lyre asin banda na hali sa sarong universidad digdi sa Iriga City na masabat pag-abot kan dating senador. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Philippine Coast Guard pigpapangalad ang paglawod asin pagbiyahe kan mga saradit na lunadang pandagat huli sa huma kan raot kan panahon. Uyan report ni Rosie Nieva. Huli sa nakabanderang gale warning na nakakaapektar sa mga seaboards kan Southern Luzon, tulos na nagpaluwas ng Sea Travel Advisory ang Philippine Coast Guard sa manlain-lain na probinsya kan Bicol kung saan pigpapangalad ang pagbiyahe kan mga saradit na lunadang pandagat. Inabisuhan man magin ang mga parasira na daina mo na maglawod, urog na tamaraot ang kamugtakan kan panahon asin ang kadagatan. Hindi po namin pinapayagan maglayag yung mga maliliit na barko gawa ng malalakas na alon sa malakas na hangin. And then kung may iba po na may mga barko naman na nagpipilit, may mga bangkang nagpipilit magpalaot, is yung mga tropa po namin is nakahanda naman pong magresponde. Huli sa nasambitan ng abiso,
Daiman malikayan kan mga parasira sa Catanduanes na magreklamo. Huli ta apektado kaini an sa indang pagbuhay. Hindi kami nang isda dahil malakas ang alon. Baka madisgrasya. Siguro po sir, gutom po. Adyan na po tayo sa pangungutang muna. Wala tayong pagkain. An iba, mantang dai pa makalawod, nag-irahay na muunakan sa indang mga gamit sa pagsisira. Hagad man kan mga parasira sa gobyerno na matauan sindanin ayuda, mantang dai pa nakakapagtrabaho. Mientras tanto, huli sa abiso kan PCG. Pirang mga pasahero ang dai na muna makakabalyo pasiring sa pirang isla asin coastal barangay kan banwaan kan Mercedes, Camarines Norte. Obheto kanasambitan ng lakdang na malikayan ang anuman na maritime incidents kasabay kan maraot na kamutakan kan panahon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padikit-dikit nang nagrarani sa Philippine Area of Responsibility ang pigmomonitor na low pressure area. Huri ining nanotaran sa rayong 1,235 kilometers sirangan kan southeastern Mindanao. Sigun sa pag-asa posibleng maglaog iyan sa par sa laog kan 24 oras asin piglalaoman na liwat na magkusog komo sarong bagyo dangan aapudon na bagyong Kabayan. Sa ngunyan, mayo pa ining direktang epekto, alagad en kasong dagos ng magrani sa nasyon, posibleng magpauran ang trough kaini sa pirang parte kan Visayas asin Mindanao. Dagos-dagos man ang pagdanay kan shearline asin amihan na rason kan mga pag-uran sa pirang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, may pag-uran sa Camarines Provinces, Albay asin Catanduanes. Makukusog ang uran na namamatean sa pirang lugar kaya maging alerto sa huma kan pagbaha o pagrasay nin daga. Posible man na uranon ang iba pang parte kan nasyon kay banan ang Visayas asin Mindanao. Huli sa mga pag-uuran na namatean pun pa kanakaaging aldaw, nagsupay ang tubig sa pirang spillway sa banwaan nin Lupi, Camarines Sur. Ninhuli kaini para mientras na dai naaagihan ang tinampo na nagkokonektar sa nasambitan ng mga spillway. Suspendido man ang klase sa gabus na level sa banwaan huli tamayong maagihan ang mga ini. Mientras tanto, may naikurit man na landslide sa porsyon kan tinampo sa barangay Hagumit sa parehong banwaan. Pigkordonan naman ang lugar para sa seguridad kan mga motoristang nag-aagi digdi. Padagos man ang pagmonitor kan mga otoridad sa mga apektadong lugar, mantang inabisuhan man ang mga residente na mag-ingat asin pirming maging alerto sa gabus na oras. Klase sa Naga City ngunya na aldaw, balik normal na. Alagad pirang lugar sa rehiyon, nagpautog man giraray nin class suspension nin huli kan maraot na panahon. Uyan report ni Chris Novello. Balik eskwela ng ngunya na aldaw po sa preschool ha sa senior high school sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa Naga City. Ini makalisi pautob ang class suspension kasuudma, huli sa pigbabantay ang raot nin panahon. Alagad pira mga estudyante ang nahuri sa indang mga klase. Huli subot sa nahuriman na anunsyo kan LGU. Ning naanuan lang, nalit lang ning mata. Dahil lang ning amay ta. So ugma kaya mayong klase. Uri po kaya sa iba siguro po talagang malilate kasi expected na. So banggi po kaya piga-aram na kung may malilate ay kung may klase. Kaso po, mayo man ngani talaga. Alagad paliwanag kang Naga City LGU. Once po na mayong suspension na pigpaluwas, gustong sabihin may klase. So si announcement po kasuugma, pigsabi lang duman na mayong klase, suspended si klase for the day. Padagos man na nakakamatin nin mga pag-uuran sa probinsya ning Camarines Norte. Ninhuli kaini, suspendido man girari ang klase sa gabos ni level sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa probinsyang kunya na aldaw. Kebaran si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nagkondusir nin State of the Children Report as in search for child-friendly barangay ang lokal na gobyerno kan Daet, Camarines Norte. Ini como parte kan selebrasyon kan National Children's Month nunya na Nobyembre.
Obheto kan aktibidad na matauwanin pagbisto ang mga barangay asin mga taong nasa likod kan mga programa na nakatutok sa diretsyon asin pangangataman sa mga kaakian. Ikinaugmaman kan LGU na haros mayorya kan mga barangay sa banwaan ang nakaresibinin pagbisto na nagpapahiling subuot na saro sa prioridad kan mga ini ang ikakarahay kan mga kaakian sa saindang kanya-kanyang lugar. Ang kahalagahan po nito ay naitataguyod po natin yung mga karapatang pambata, na-implement po natin yung mga programang nararapat po sa kanila. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. SUV asin motorsiklo nagkasabitan sa katahawan kan magabat na bulos kan trapiko sa Naga City. Driver kan SUV nagpurbar pang magdulag sa mga otoridad na nagresponde sa aksidente. Si Chris Novello nakatutok. Sa katahawan kan magabat na bulos kan trapiko sa MT Villanueva Avenue, Peña Francia, Magsaysay Avenue asin San Felipe intersection. Mahihiling sa CCTV footage na ini ang pagsabit kan sarong SUV sa sarong motorsiklo. Tulos man na nagresponde ang mga personahe kan Public Safety Office asin pinurbara na papundohon ang nasambitan ng behikulo. Alagad imbes na magpundo, uminabante ang SUV. Mantang nasa inutan ang sarong personahe kan Public Safety Office. Nag-go na po si traffic light, tapos na mati mi po, si likod mi po, garubinanggaan na po. Akala ko matutumba lang kami. Tapos pagiling ko po sa right side ko po, medyo may nagpupush pong puting sasakyan. May mga malain man na tinarampas subot ang driver kan SUV sa personahe kan PSO asin sa nasabitan ka ining motorsiklo. Ipig-hold ko na siya, yun ako sa inutang kang bumper niya. Nasabi ko stop sir, stop. Tami involve ko sa BA. Nagdudulag pa. Hanggat sa na may mga concerned citizen naglapag. Depensa kan driver kan SUV, ang motorsiklo subot ang nagkat sa iyang linya. Anyway, kung ako sa rin niya, ako napapakaroon niya, ako sa rin kumasa, pakaroon ng auto ko, ilingunta ko sa mas mahal. Sangon niya, nagkaaraglo naman ang ambuslados na imbelta sa nasambitan ng aksidente. That's unfortunate. Ang pangaran ko po, bakong pases ha. Kung nag-ibo kang krimen at bangon mo ha, ang pakiulay ta na lang kung sala at bangon ng sala ha. Kaya ba si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Gadanan sarong babae sa nangyaring pananaga sa Barangay Exiban, Labo, Camarines Norte. Sa inisyal na investigasyon kan kapulisan, parehong residente ka nasambitan ng barangay ang sospek asin biktima. Nag-ugat ang dai pagkakaintindihan kan mga ini huli sa subuot chismis kontra sa sospek na ipinost kan biktima sa social media. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa publiko na likayan ang pagpost nin mga sensitibong impormasyon sa social media na pwedeng mapuli sa mas malalang problema. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang hot pursuit operation kan mga otoridad, tanganing madako pa ang sospek na tulos nagdulag makalihis ang insidente. At tamang baka sa Naga City, pigsaksak gamit ang patarom na pigkakarkulong nasa 20 pulgada. Naunambita na hayop posibleng napagtripan susog sa mga otoridad. Uya ang report ni Chris Novello. Nakatusok pa sa parte kan likod ang pigkakarkulong nasa 20 pulgadang sundang. Ini ang sitwasyon na inabutan ni Tatay Bonifacio sa sayang atama na baka sa sitio sa Lunggigi, Barangay Kararayan, Naga City kan Lunes nin aga. Ay siyempre na, ang kuta-kuta arugat itong ginibo ninda. Dahil niya ako mayo sindang kuyan, mayo sindang kuyan sa pagkatararahid. So kung aning pabayadon sinda kayan, kanta. Dahil man sindang ano ta sinaksak ninda.
Blanco pa ang pamilya kung si Seen may kagibok kaini, alagad na ipaabot naman subot tindaan insidente sa mga otoridad. Padagos man ang pagsusugan mga otoridad sa taong responsable sa nasambitan ng karingisan sa hayop. O baka po malo o trip lang, o baka nakainom po nagibok ato, pero sala. Dito pagibuo. Sangon niya, nasa mare ng kondisyon ang baka, as sinataon naman in antibiotic and strong livestock specialist para di may impeksyon ang lugad kaini. Pampapila duman sa lugad. Sagod sa luwas, sagod sa laog. Yo. Takunday na konyan, pwedeng magkaigwa infection. Gabos na infection, pwedeng magkaigwa infection sa lugad. Kay Banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Nasa 14 katao ang naaresto sa pagsakyada kan mga otoridad sa pigtutubudang tambayan kan mga imbwelto sa online sabong sa barangay New San Roque, Pili, Camarines Sur. Pirang aldaw man subuot na minanmanan kan intelligence team kan Pili Municipal Police Station ang aktibidad sa lugar kung saan nangyayari ang iligal na sugal. Naaktuhan kan mga otoridad na nagdadalan ang mga ini in live streaming kan sabong kung saan nagpupurustahan pa. Nakuha sa mga ini ang nasa 1,700 pesos na pusta asin ang ginamit na cellphone sa pagdalan kan online sabong. Sa ngunya nahampang ang mga ini sa pagbalgar sa anti-illegal gambling law. May mga instances po na nalilate po yung mga trabahante na yon dahil nandun pa nagpupustahan pa, nagsusugal pa. So sa oras na ng trabaho ay kuminsan nalilate sila. Yung iba nga nagtawag ito, hindi pumapasok sa tamang oras. Sarong Business Conference and Tourism Investment Summit ang kinundusir kan manlain-lain na opisina sa Banwaan kan Daet, Camarines Norte. Presente digdi ang mga opisina kan DTI Bicol, Provincial Tourism Operations Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry, asin ang Camarines Norte Micro, Small and Medium Enterprises. Sentro ka na sambitan ng aktibidad, ang mga lakdang tanganing maging tourism-friendly ang mga establishmento asin negosyante sa probinsya, como parte kan pagpapakusog kan turismo asin ekonomiya. Pigtukar man digdi ang magiging papel kan mga negosyante, partikular na ang mga tourism-related establishments, tanganing makasabay ang mga ini sa nagbabagong panahon. Tinaawan doon man kan DTI na sarusan na ang nasambitan ng aktibidad sa mga programa kan ahensya, tanganing matabangan ang pag-uswag kan mga sektor kan pagnenegosyo asin turismo. They have a big role, napakalaki ng role ng mga establishments. In the first place, sila yung nagki-cater doon sa mga turista ngayon or doon sa mga bisita ngayon. So kung hindi maganda yung yung negosyo, yung establishment mismo, so what kind of impression ang ilalagay natin sa utak ng ating mga turista? Namantinir kan Mapua Cardinals ang top placement kaini sa team standings kan NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Ini makalis daugon kan Mapua Cardinals ang perpetual alta sa score na 69-53. Ang 17 points, 4 rebounds, 4 assists asin 6 steals ni Clint Escamis ang nagdara sa Mapua Cardinals sa saindang trayumpo. Mientras tanto, nagpapadagos man ngunyan ang laban kan San Beda Red Lions asin Binil Blazers. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Arestado ang sarong lalaki sa kinundusir na buy-bust operation kan mga otoridad sa Gubat, Sorsogon. Na-recover sa sospek ang kinakarkulong nasa 65 gramo kan pigtutubudang shabu na kinakarkulong nasa 442,000 pesos ang kantidad. Sa ngunyan nasa kustodiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Nagpatanid man ang mga otoridad sa mga taong padagos na nagbabariwas nin iligal na droga na punduhon na ang sa indang iligal na aktibidad. Mga nagpaparenew nin gun license sa ginibong license to own and possess firearms sa Magaraw, Camarines Sur, hababa. Nagdadanay na gun ban sa subuot sa pigihiling na rason kan PNP CSU 5 sa babang turnout kan aktibidad. Uyan report ni Chris Novello. Disyembre pakutaan na ngunyan na taon mapapaso ang lisensya kan badil kan gun enthusiast na si Andy kang Naga City. Alagad inamayan na subot niya ang papaparenew kan sa iyang lisensya sa License to Own and Possess Firearms Caravan kan Regional Civil Security Unit kan PNP na ginibo sa Banwaan kan Magaraw, Camarines Sur. Mas maray si Amay kaysa Huri para pirming update ang ang license mo, LTAP. Yun man lang po. Tsaka baka busy ka sa December. Ikaduwang aldaw na ngunyan ka na sambitan ng aktibidad na obheto mabawasan ang kinakarkulo na sa 13,400 na unregistered firearms sa enterong rehiyon. Alagad aminado ang mga otoridad na dikit ang numero kan mga nagpaparenew ng lisensya ng badil. Saro sa mga pighiling na rason kan PNP CSU, iyo ang pagkatakot kan mga gun holders uli sa nagpapadagos na election gun ban. At some point, may mga ganon na takot sila mag-renew dahil nga gun ban. So, ang nangyari is dahil nga gun ban at eventually alam nila sa sarili nila na expired naman talaga at may kaukulang penalty. Susog sa mga otoridad, may man din dapat na ikatakot ang mga gun holder. Urog na may mga expired na gun license. Ulit na bukas man opisina kan mga kapulisan para sa safekeeping kan mga ini. Kay Baran si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Formal nang pig-inaguraran ang pigmimirar como world-class sports complex sa Barangay Binatagan sa siyudad nin Ligao City. Mismong si Mayor Fernando Gonzales ang nangenot sa ginibong ribbon cutting asin switch-on ceremony kan pailaw sa pasilidad. Pig-omaw man kan Department of Education and LGU huli sa dakulang tabang asin suporta kaini sa sainda. Urog na pag-abot sa sports. Dakulang tabang subuot ang nasambitan ng pasilidad sa pagpapakarahay kan performance kan mga atletas sa syudad. Huli sa magayon asing mahiwas na sports facility na ini, pwede na subot ining maging venue kan mga masunod na palarong Bicol o palarong pambansa. We could say that we are almost world-class, if not world-class already. We have done this in pursuit of sports, in pursuit of the excellence of our young boys and girls. The challenge is how we are going to maintain that number one in terms of goal contribution for Team Bicol. Haros patapos na ang Phase 1 kan Naga City General Hospital sa Barangay Balatas, Naga City. Ninhuli kay ni posible ngunya na bulan ni Nobyembre, magiging operational na ang ospital na may 50-bed capacity. Kasabay kay ni pinudunaman ang pag-admit sa lumang Naga City Hospital sa Barangay Peña Francia para tawandalan ang paglipat kan mga kagamitan sa bagong ospital. Imamantinirman subuot ang operasyon kan lumang ospital sa Peña Francia como primary healthcare facility kan syudad para sa check-up asin konsultasyon. Nakipag-koordinar naman ang syudad sa Bicol Medical Center na daipagsayumahan ang mga pasyenteng ipig-refer sa DOH Hospital hale sa Naga City Hospital. Yaon na po digdi ma-concentrate itong mga pag-admit ng pasyente, si mga laboratories, pati na din po itong outpatient department kang Naga City Hospital. Marian Rivera nagpahiling nintibay sa pagbayle mantang nagluluto. Mantang yasi pressman como bane na bisto na sa Black Rider. Uyan report.
Leveled up na ang challenges ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa social media. Kung dati nagkakasa siya sa trending dance challenges sa TikTok, ngunyan pigsabayan niya pa ininin pagluto kan paboritong broccoli pasta kan sa indang pamilya. Ang netizens todo suporta man kay Marian. Nagpunan pagbabago ni Elias Guerrero sa Black Rider. Asin kasabay kaini, pinabisto naman ang bagong karakter na si Bane na pigagampanan ni Yasi Pressman. Sigun kay Ruru asin Yasi, exciting ang mga masunod na pangyayari, huli taurog pang mapapano nin aksyon ang banggi. Kabang-abang man subot kung saan mapapaduman ang relasyon kan sa indang mga karakter sa serye. Bistuhon si Bane sa Black Rider 8 PM sa GMA Telebabad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mantang paparanin na ang Kapaskuhan, mas nagiging in-demand ang manlain-lain ng mga Christmas decorations. Kaya naman ang mga persons deprived of liberty o PDL kan Virac District Jail sa Banwaan kan Virac Catanduanes. Sinabayan na ang pagkakataon. Ngunyan pa sana sibut na kaya ang mga ini sa paggibo nin manlain-lain na klase nin parol. May mga parol na gibo sa abaka, mantang pwede man magpasadya nin disenyo kung ano ang gusto kan sa indang customer. Sigun sa manihamiento kan pasilidad, haloy na ninda ining pigigibo na obhetong matabangan ang mga PDL asin pamilya kaini asin para maibida man ang sa indang mga talento. Ang kita na matitipon kan mga ini mapapaduman sa mga pangangaipo kan mga PDL asin ang iba pigpapadara sa indang mga pamilya. Kami po ay nanawagan ng Bureau of Jail Management Technology, Virac District Jail, na tangkilikin yung mga gawa ng ating mga PDL kung saan ito ay kanilang pinagpaguran para sa kanilang hanap buhay upang sila ay mabuhay bilang isang normal na tao. Mga kapuso, 40 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samayang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas sa pagserbi sa nasyon.